Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, mag-share na naman ako sa inyo ng isa na namang trending na pangnegosyo recipe na sigurado akong magiging mabilis sa inyong lugar. And ang maganda dito mga bes ay sa murang puhunan or sa maliit na puhunan lang ay pwede nyo na itong simulan. So sa mga mamis po dyan na naghahanap ng murang pangnegosyo at madaling gawin, so tara mga moms, samahan niyo po ako at gagawa tayo ngayon ng napaka-crispy at talaga namang napakasarap na crunchy banana fries. So eto na nga mga moms at meron nga ako ditong hinog na saging na saba. So ang una po natin gagawin ay babalatan muna natin itong ating mga saging. At after nga po natin itong balatan ay hihiwain lang muna natin ito sa gitna. And then after naman po natin itong mahiwa ay i-slice naman natin to into 4. So bale yung isang piraso nating saging ay magiging 8 piraso po. Kaya kung pipili po kayo ng saging na saba, piliin nyo po yung hindi pa masyadong hinog para po hindi kayo mahirapan sa paghiwa. Kasi po pag medyo hinog na ay mas mahirap na po yung i-slice. So, ganyan lang po kadali yung gagawin natin at uulitin lang po natin yung process hanggang sa ma-slice na natin lahat yung ating mga saging na saba. So, ayan mga bes, eto na po yung mga na-slice natin na saging na saba. Ngayon naman po ay isi-set aside muna natin ito at gagawin naman nating next yung ating butter mixture. So, dito po sa ating mixing bowl, pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. So, naglagay na po ako ng 1 cup ng all-purpose flour. Pwede po kayong gumamit kahit na yung third class lang po ng harina or yung kilo-kilo na nabibili sa palengke ay okay na rin po yon. And then isi-sift lang natin yan para maiwasan natin ang buo-buo. At maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng sugar and ng 1/2 tablespoon po ng baking powder and ng salt para pang-balance sa lasa. And maglalagay din po ako dito ng yellow food color. This is optional naman pero mas okay po at mas appetizing kasi kung meron. And then lastly ay maglalagay na po ako dito ng water gradually. So para po sa paglalagay ng tubig ay paunti-unti lang po para matansya natin kung gaano kalapot or kung gaano kalabnaw yung ating butter mixture. Bali 1 cup of water po yung nagamit ko dito. Pero kung sa tingin nyo po ay kulang pa yung inyong tubig ay pwede naman po kayong magdagdag. So mag-add lang po kayo gradually hanggang sa makuha nyo po yung tamang consistency na gusto ninyo sa inyong butter. And then, imimix lang po natin yung mabuti hanggang sa ma-dissolve na po lahat ng nilagay natin dito ng mga pampalasa, lalo na yung ating sugar and syempre yung ating harina. So after mixing at na-prepare na po natin lahat ng ating mga gagamitin, ang next naman po nating gagawin ay ididip na natin itong ating mga na-slice na saging na saba dito po sa ginawa natin na butter mixture.
nga po natin yung maidip sa ating butter mixture. Ang next naman po ay i-dredge lang natin yan dito sa ating breadcrumbs. Make sure lang guys na talagang na-coat ng breadcrumbs yung ating saging. Tapos ay uulitin lang po natin yung process hanggang sa ma-dredge na natin o ma-coat na natin lahat yung ating mga saging dun po sa ating breadcrumbs. So, eto na po yung mga na-coat natin ng mga saging na saba. So, iset aside muna natin ito at mag-uumpisa na po tayo sa pagpiprito. Ayan mga moms, at nagpainit na nga po ako dito ng frying pan. So, maglalagay lang po tayo dito ng cooking oil. Mas maganda po sana kung naka-deep fry yung ating mga saging para po mas maganda yung pagkakaluto nito. Tapos ay hintayin lang po natin itong uminit bago natin ilagay yung ating mga saging. So, kapag nag-golden brown na po yan, ay pwede na natin itong hanguin. Ilagay nyo lang po yan sa strainer o kaya naman ay sa lagayan na may paper towel para po matanggal yung excess oil nitong ating mga banana fries. At mga best tips po sa pagluluto nito, yung ating apoy ay dapat po ay nasa low to medium heat lang para po hindi mabigla ng pagkakaluto yung ating mga saging. Dahil mabilis lang pong maluto yung ating breadcrumbs, so dapat po ay mahina lang yung ating apoy para talagang maluto yung saging nito sa loob. And second tip mga best, dapat po ay hindi overcrowded kapag nagpiprito kayo para po mas maganda yung kakalabasan ng ating piniprito. So ayan, ganyan lang po kadali at uulitin na lang natin yung process hanggang sa maluto na natin lahat yung ating mga saging. So, ayan mga moms, at eto na nga po yung mga naluto natin na banana fries. So, ganito po yung magiging itsura nito kapag luto na. So, ang next naman po natin gagawin ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pwede nyong maging choices pagdating sa packaging ng ating banana fries. So, ayan mga moms, eto po yung mga pwede nating gamitin as packaging o lagayan nitong ating banana fries. So, meron po ako ditong cup and meron din ako nitong para siyang box. And then, ang gagawin po nating next ay maglalagay lang tayo dito ng ating mga banana fries. So, depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto ninyong ilagay at depende din po syempre kung magkano yung inyong ipipresyo sa inyong banana fries.
So mga mi, maglalagay din po ako dito ng chocolate syrup or yung ating chocolate dip. This is optional naman po pero mas okay at mas masarap kung meron po nito. Pero kung ayaw nyo pong maglagay ay okay lang din naman. Pero kung gusto nyo pong maglagay ay pwede kayong maglagay ng kahit na anong flavor na gusto nyo. Pwede po ang chocolate o kaya naman ay ang ube. So ayan na mga ma'ams, at ready na nga po ang ating napakasarap at super crunchy na banana fries. So sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangnegosyo recipe. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo every time may bago tayong pangnegosyo recipe. At para po pala sa complete list ng mga ingredients at para na rin sa costing nitong ating banana fries, ilalagay ko na lang po sa description box below. So mga moms, ano pang hinihintay nyo kung naghahanap kayo ng masarap na merienda na pwedeng nyo rin syempreng gawing pang negosyo? So perfect na perfect po talaga itong ating napakasarap at napaka-crunchy na banana fries. So thank you guys again for watching and see you again on my next video. God bless!